sa'yo dahil uubusin mo mga kurat hanggang gawin ko maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga... Okay, dumako tayo dito. Davao Pulong Duterte Call Report San Miguel Group. Ito President Ramon Ang is being considered caretaker. Ayan po, ito po yung nauuso ngayon, yung caretaker in a supposed military back reset, alarming and outright unconstitutional. Ayan po, nag-react po si Pulong dahil bawal daw po itong pamumuno ni Ramon Ang dahil unconstitutional daw. Siyempre, hindi papayag si Pulong. Sayang naman ang nagastos niya at sayang naman yung hindi maupo ang kanyang mesayad na kapatid na si Sara Duterte. Di ba? Automatic na yan. Pero sa tingin ko po, talaga namang, if ever, hindi naman mangyayari yan. Hindi po mangyayari yan. Kasi, ang presidente po, maganda po ang pamumuno ngayon. Marami lang po talaga mga demonyo sa paligid. Marami lang po talaga nauulol na mga aso na gustong agawin ang kapangyarihan niya. Pero ako po, naniniwala ako, hindi po maaagaw ang kapangyarihan ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam ko, ang mga Pilipino ngayon matatalino na. Hindi na nagpapabudol sa mga hayop na Duterte. Diba? At hindi po talaga pwede na si Ramon ang pumalit. Kasi dyan lang tumama si Pulong. Unconstitutional talaga yon. Hindi po maaari. At saka sa nagpapalabas nito, matulog na kayo. Hindi po pwede yan. Yung mga reset nyo, itulog nyo yan. Baka lumaki pa kayo. May reset kayo, hindi naman kayo nagbabayad ng tax. Masyado kayong busy excuse me. Kagaya niyo, hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil uubusin mo ang kakurat ko, tanggamot ko, maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga kagaya niyo. Tibayan mo Pangulo para sa Pilipino. Kasi ang dahil pong umakalat ngayon na meron pong isang sekta po, meron pong isang sekta na hindi po natin ma-detect kung ano ang pinaglalaban nila, na ayaw nila kay Presidente Bongbong, ayaw nila kay Sara Duterte. So, ang plano po nila ay si Ramon ang iupo-upo. Okay? Si Ramon ang daw po ang nabibisil nila bilang pamalit kung sakasakaling pag-rationing nila si Sara at si Bongbong Marcos. Pero malabo po to. Malabo pa sa malabo ng ihi ng lola mo. Kasi po, unang-una, paano bababa ang presidente na siya na lang po ang nagbibigay hustisya ngayon sa taong bayan? Marami lang po talaga na talagang demonyo dyan na gusto na madaliin ang pag-upo nila kahit na ayaw sila ng tao. Diba? Yan po ang real talk dyan. BBM pa rin hanggang 2028 to. BBM lang. Kung may nagawa sa nagawa, BBM yan. At hindi nila matanggap at hindi nila maamin hanggang ngayon na ang betlog na korduroy ni Digong ay nasa daig. Yung bang walang nagawa? Kahit anong kulay ngayon na dito sa Pilipinas, sinong kulay ang magpapatapon kay Digong sa daig? Walang iba, Bongbong Marcos lang ang nagpatapon yan. Walang makakagawa niyan. Yung mga nginangal-ngal-ngal nyo dyan na sinusuportahan nyo, sana ito na lang ang presidente, sana ito na lang ang nanalong presidente. Tingnan lang natin kung magagawa nila ang nagawa, ang nagawa ni Bongbong Marcos. Diba? Real talk ko lang, kagahapon po, guest namin si Attorney Falsis. Sinasabi ko yan sa harap ng mga kakamping, real talk lang. Sa tingin nyo si Lenny, pag siya ang naging presidente,
magagawa niya mapatapon si Digong? Sige nga, real talk tayo. Oh, tigilan niyo ako sa drama-drama ng ibang kakamping dyan na maarte. Kala mo kung sinong matalino. Oh. Sa tingin niyo, sige nga, oh. Sa tingin niyo, mapapatapon kung si Lenny ang nanalo? Hindi ko inahamak si Lenny, hindi ko sinasabing masyado siyang weak. Pero iba kasi ang galawan na ginawa ng Presidente Bongbong kay Digong. At sa kapasidad ni Lenny, maaaring hindi niya magagawa yon. Real talk lang tayo dito, mamen. Okay? Real talk lang, mamen. Di ba? Oh. Tapos gusto niyo palitan ng Pangulo? Bakit? Bakit? Ano ba nagawa niyo? Doon pa lang sa EJK, tumataginting na 30,000 kaagad ang nabibigyan ng hustisya ng Pangulo. Yung ba walang nagawa? 30,000 na kaagad ang nagawa ng Presidente. 30,000? O ano? Yan ba walang nagawa ng Presidente? 30,000 na ang nabigyan niya. Kahit nasa ICC pa lang si Digong. Parang pagbibigay ng hustisya na rin yun. Sa 30,000 na EJK. O paano mabubura ng ibang presidente yon? Sige nga. Sige, sagutin niyo ako ngayon, mga ibang kakamping dyan. Oh. Sabi ko sa inyo, pagmamayabangan niyo ako, siguraduhin yung may ibubuga kayo sa akin. Pag aanuhan niyo ako, pag talagang wawalang yain nyo ang Pangulo, siguradong maganda yung lalabas sa bibig nyo. Dahil, kasi, wala eh. Sige nga, parang sinabi nyo wala nagawa ang Pangulo. Sa pagpapadala kay Digong sa ICC, 30,000 na ang nabigay kaagad ni Presidente Bongbong Marcos na hustisya. And that's a legacy already, Your Honor, Mr. Chair. Okay? And who the fuck? Who the fuck can do that, Your Honor, Mr. Chair? Tell me! Whose president can do that? What the fuck? You're getting to my nerves already, Okay? So, don't ever underestimate our president. Because when it comes to legacy, motherfucking shit, you cannot surpass the legacy that BBM inherit in this country. And I thank you. Lagi kami andito, loyalistang tunay lagi sa tabi mo. Hoy! 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 Ito na.